Ephesians chapter 6, ang ating lesson po ngayong umaga. Ephesians chapter 6. At buksan po ninyo yung mga Bible. Tutungo po tayo sa isang karagdagang aralin. Ito po ay karugtong ng ating pong pinag-aaralan about the armor of God. Ephesians chapter 6. Kunin po natin muli ang ating mga Bible. Ephesians chapter 6. Verses 10 hanggang verse 18. Kindly follow me. I-share po natin ang ating mga Bible. Ano po? Ephesians chapter 6, verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa isang yugtupong muli ng aming pong pagtitipon, sama-samang pag-aaral ng iyong banal na salita. Kami po ay turuan mo ng banal na Espiritu at sumaamin ng kanyang presensya na siyang nagbubukas ng aming puso at kaisipan, ang aming mga espiritual na pangunawa, Panginoon, upang higit, Diyos, ang iyong salita at mensahe ngayong umaga, Panginoon, ay maging kapanganabangan ng aming buhay, spiritual, na ikalalago ng aming pananampalataya, sa ikaliligtas ng sinuman ang wala pa pong kaligtasan kay Yesu Kristo. Ipagpatawad niyo rin po, Diyos, ang aming mga pagkakasala upang kami po'y maging nararapat na dumulog sumamba po sa iyo. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Jesus, ito po ang aming dalangin, pasasalamat. Amen. Be seated now. Okay? So let's now focus our attention to the Word of God, Ephesians chapter 6. Okay? So kung wala kayong Bible and you don't like the Bible, close your cell phones, just listen to me. Okay? Just listen to the verses na aking babasahin po ngayong umaga. Focus your attention to the listening of the Word of God. Ephesians chapter 6. We are now on, I think this is the fourth lesson natin sa ating pong armor of God. Armor of God. Gaano kahalaga po sa ganang Kristiyano ang armor ng Panginoon, kalasag ng kawal? Naalala niyo po, minamahal, sa una nating pagtalakay na ang paglalarawan ni Pablo po ay kanyang ginamit ang mga Roman soldiers when they are preparing for a battle. Hindi po sila pupunta po doon na casual sila on their shirts, on their slippers. Hindi po ganoon. Meron mo silang complete armor sa kanilang katawan to protect them. And then, nais po nila na lupigin ang kanilang mga kaaway without being hurt upang sila po hindi po masaktan o kaya ay masugatan. So that's how important the armor is to them or was to them. The same time, ganin po sa atin bilang mga mananampalatayang Kristiyano, ang paglarawang po ito ay napakahalaga upang matutunan po natin sa ganung paraan ikaw at ako would be ready in our spiritual battle. Sabagat sabi po ni Pablo, for we fight not, for we wrestle not against flesh and blood. Ang ating pagkikihamok ay hindi sa laman, hindi sa dugo, hindi pisikalan, kundi spiritual, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world.
Nalalaman po natin yan, na tayo mga matao na ating nakita ang isa't isa sa atin, but there are powers that we could not say. At yun yung power, ang sabi ng Bible, the power of the darkness of this world against the rulers of the wickedness in high places. Kung kaya sabi po ni Paul, take therefore unto you the whole armor, yung buong kalasag ng Panginoon. Meaning, nothing must be left out. Walang alin dyan na hindi natin dapat suotin. So ngayong umaga po, we will focus on another armor which is the shoes of the gospel. Look at now verse 15. Verse 15, it says, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. At ako po ay naniniwala na si Paul as he observed the Roman soldiers kung paano nila isinusuot yung mga armor po na yan. Isa-isa niyang tiningnan at binigyan ito ng mga spiritual na kahalagahan sa ganang mga mananampalataya. And even to the shoes, maging doon sa sapatos. Ang sabi po ni Pablo sa ating talata, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Ano po ba yung shod? Talian, yun po yun. Di ba yung mga sapatos natin, maliban na lang yung sapatos mo, walang string, di po ba? Madalas ng sapatos natin, lalo yung mga rubber shoes, basketball shoes, or any leather shoes, na meron niyang string. That is the shod. Ano po? Ano ba, Pastor, yung shod? Hindi ko alam yun eh. String po yun. Tali. Tali yan ang sapatos. Kaya kita mo po yung illustration po natin. Yung sapatos ng soldier, merong tali. Sapagkat sila, when they are not in the battle, tinatanggal nila yung kanilang mga shoes o sapatos nila upang mag-rest yung kanilang mga paa. Sapagkat yung mga kawal, for several weeks and months, nasa digmaan po sila at palagi lang suot yung kanilang mga sapatos. Ano po? And if they will not be careful, ano po, yung mga paa nila ay magkakaroon niya ng mga sakit. Mga sakit po yan. That's why sabi niya sa pagkamisan, inaalis yan ng mga sundalo to let his feet rested upang magpahinga yung kanyang paa o kaya naman may sugat, ito ay kanyang gamutin at ipahinga po ito hanggang ito ay gumaling. Ang sabi na ni Pablo ngayon, sabi po niya, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. So when a Roman soldier or when a Roman general called now for his army, blowing the trumpet, all the soldiers will stood up, get ready. They put the string on their feet of the shoes, and they're about to go for the battle. And that is the fight, or that is the victory, or that is the picture of what we are talking about this morning. Ang sabi po ni Pablo, get ready, put on your shoes, because there is a battle. Amen? Taking the sword, sabi po ni Pablo sa ating talata, put your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Now, Apostle Paul called it gospel of peace. Yung ebanghelyo ng kapayapaan. Ang salita pong ebanghelyo or gospel sa English ay magandang balita. Evangelium, good news, magandang balita. Kaya po ikaw at ako, sabi po ni Pablo, maging handa tayo, ihanda natin ang ating mga paa, at tayo po'y maghanda na dalhin ang magandang balita ng kapayapaan. So we are taking the word to the world, the gospel of peace. Dadalhin natin, kapatid, ang ebanghelyo ng kapayapaan sa sanglibutan. Now, as far as the New Testament teaching is concerned, yung pong gospel o po yung magandang balita ay patungkol kay Kristo. Na siya yung naparito, na siya yung namatay, na siya po yung nabuhay, na maguli para po sa ating kaligtasan. Yan po yung gospel. Ang sabi po ni Paul sa ating talata, maging handa kayo, talian nyo na yung mga sapatos, get ready, and then bring the good news to the world. He said in verse 15, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace.
Now this morning, sige ng ating mga Kristiyano, alam ko po mga kapatid na yung gospel, when it comes to New Testament, alam po natin yung katulad na sinabi ko po kanina, andun po sabi ko po kanina na ang Ebanghelyo ay patungkol kay Kristo. Ang magandang balita na si Kristo ay dumating, siya ay ipinanganak, siya po ay namatay, siya ay pinako sa krus, at siya ay nabuhay na maguli. Yan po ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. At sagang Kristiyano po, kapatid, napakadali nating unawain na yung pala ang magandang balita na si Jesus ay naparito upang siya ay magbayad ng ating kasalanan sa anong paraan, namatay siya sa cross. Upang ikaw, hindi ka na magbayad sa kasalanan mo. At siya ay nilibing at pagkatapos ng araw, nabuhay na maguli para sa ating kaligtasan. Yan po ang magandang balita. Kaya sabi po na Pablo sa atin, ikaw bilang kawal ni Kristo, ibigkis mo na ang iyong sapatos upang ikay maging handa na humayo, dalhin ang Ebanghelyo ng kapayapaan. Ngunit merong bagay na pagkamisan, sa ganang Kristiyano din naman, hindi natin po naunawaan ano ba ang kasaysayan ng Ebanghelyo. Saan ba nanggaling ito? Alright? Kaya po, babalik tayo ng aral, hindi lamang sa lumang tipan, sa bagong tipan, kundi sa lumang tipan. Amen? Sa lumang tipan. Sapagat ang lumang tipan ay patungkol kay Kristo. Ang bagong tipan ay patungkol din sa ating Panginoon. Now, the New Testament gospel that Apostle Paul preached, yung Ebanghelyong ipinangaral ni Pablo sa bagong tipan, ay ang aral na kanyang tinanggap, na itinuro sa kanya mula sa lumang tipan. Ang sabi po ni Pablo, I preach unto you the gospel which also I received. Kanya rin tinanggap. Ang ibig sabihin po nun, ang balitang Ebanghelyo para ng ang ating Panginoon ay hindi isang bagay kapatid na kataruan na kay Pablo lamang nagsimula. No. Meron niyang pinagsimulan na tinanggap ni Pablo upang ito'y kanyang ipangangaral. Kaya po ngayong umaga, ating titingnan po ang paksa na ito. Una, tingnan po ninyo, the pre-revelation of the gospel. Pag sinabi nating pre, ibig sabihin niyan ay before. Hindi po ba? Before. Yung post, tapos na po yun. Ha? Pre-revelation, yung unang kapahayagan ng Ebanghelyo. The pre-revelation of the gospel from the Old Testament. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay inahayag hindi lamang sa bagong tipan pinangaral ng mga apostol, especially po si Paul. Ito ay ipinahayag mula doon sa lumang tipan. It was an Old Testament revelation. Alright? Saan natin makikita po ito? That yung ating tatalakayin po ngayong umaga. Tingnan po natin muna ang sabi po ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 3. Look at your Bible and then listen to me. Sabi ni Paul, moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Sabi niya, mga kapatid, ipinapahayag ko sa inyo ang gospel o ebanghelyo o magandang balita, which I preach unto you, which you also receive, and herein you stand. Na inyong tinanggap at kayo naman pinaninindigan, by which you are saved, sabi po ng verse 2, by which you are saved, kung saan kayo ay nangaligtas, if you keep in memory what I have preached unto you, unless you have believed in vain. Ang sabi po niya sa verse 3, for I delivered unto you first of all, that which also I received. So, tingnan po sabi po ni Pablo, sabi niya, ipinapahayag ko sa inyo mga kapatid, yung mga bagay na aking pong tinanggap. Kanina niya tinanggap at saan niya po itinanggap? Ito'y tinanggap niya mula doon sa pagtuturo sa kanya ng banal na spirito sa lumang tipan. How that Christ died for our sins according to the Scriptures, ayon sa
kasulatan. What kind of scripture? The Old Testament is scripture. Amen? Yung lumang tipan, sapagkat by this time, ang bagong tipan po ay hindi pa nasusulat. Wala pa pong bagong tipan during this time. After the apostles, sila yan po ang paglilikom ng mga kasulatan ng bagong tipan. Kaya sabi po ni Pablo, "For I delivered unto you, first of all, that which also I received," na aking tinanggap. "How that Christ died for our sins according to the Scripture." Ayon sa kasulatan. Ano po yung sinasabi po ni Pablo? How that Christ died for our sin? That's part of the gospel. Sabi po ni Pablo, "I declare unto you the gospel." Kaya po yung gospel, kapatid, ay isang kahayagan na ipinangangaral sa bagong tipan. Kahayagan mula sa lumang tipan na ipinahayag sa bagong tipan. Sabi po ni Pablo, "I delivered first of all, which I have received, that Christ died for our sins according to the Scripture." So tingnan po natin, kapatid, ang sabi po ni Paul, "that I have received, that Christ died according to the Scripture." Basahin niyo po mamaya yung Isaiah chapter 53. Isa po yan sa sinasabi po ni Pablo na si Kristo ay namatay ayon sa mga kasulatan. Isaiah 53 po yan. We have no time to read that. Basahin niyo pong the whole chapter that speaks about Christ as the Messiah who died on the cross. Now, tingnan po natin muli iba pang mga talata. In Romans chapter 16. Romans chapter 16. Tingnan po ninyo. Romans 16, verse 25 to 27. Romans 16, verse 25 to 27. Look at now this. In verse 25, sabi po dito ay ganito. Pwede ba yung mga nabigyan natin ng mga Bible? Kung pwede sana merong tatabi ng mga young man. Yung aisle, tamabi po kayo dyan, kumuha kayo ng upuan, sit down with them. Hindi sila marunong magbukas ng Bible eh. Okay? Yung mga ushers, you want to help? Kindly please, assist. Now unto him that is of power to establish you according to my gospel. Sabi po ni Paul sa verse 25. And the preaching of Jesus Christ, look at now this, according, have you seen that in verse 25? According to the revelation of the mystery. According to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Ano po yung sabi po ni Paul na according to the revelation of the mystery, ayon sa hayagan ng misteryo na iningatan, that was kept secret since the world began. That is the gospel. Okay, sabi po ni Paul, itong gospel na ito, that was a mystery. That was kept in secret since the world began. Kaya ang ating unang paksa, the pre-revelation of the gospel. Ang bagong kahayagan, ang paunang kahayagan ng ebanghelyo. In verse 27, sabi po ni Paul, but now is made manifest. Ngunit ngayon ay nahayag by the scriptures of the prophets. Ano po yung scriptures of the prophets? Old Testament prophets. According to the commandment of everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. Alright? Now, sa dalawang referensya po na ito na binanggit ngayong umaga, makita po ninyo na ebanghelyo ay isang katuruan patungkol kay Kristo sa kanyang kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na muli. Hindi lamang sa bagong tipan, ito po ang origin niyan ay lumang tipang pagtuturo. Ngunit sabi po ni Pablo sa ating talata, it was a mystery kept in secret since the world began. So have you seen that?
Hello? Akala natin yung gospel na sinasabi ni Pablo ay doon lamang simula sa kanya. No. Ito ay misteryong itinago. Ngunit nahayag ang sabi ni Pablo, but now is made manifest. Nahayag by the scriptures according to the prophets. So ating masasabi mga kapatid, na ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay kanya ng probisyon malaon pa sa bagong tipan para sa pag-asa ng tao. It is God's provision for man's soul. Amen? Maraming Kristiyano hindi alam nito. Sapagkat nakapokus lang tayo doon sa sabi ni Pablo na si Kristo ay namatay, nabuhay, minilbing, nabuhay na magali doon po sa 1 Corinthians chapter 15. But one thing you should know, that the gospel has its pre-revelation teaching. It was a secret. Amen? Ito'y isang misteryo na iningatan at ipinahayag sa tao. Amen? Sa panahon ng ating Panginoong Hesus Kristo. Alright? Now, tingnan po natin muna ang ilang introduksyon sa gospel mula sa Lumang Tipan. The introduction of the gospel, the Old Testament revelation. You now open your Bible to Romans chapter 1, verse 1 to 4. Just please follow me. Kaya gusto kong malaman nyo buksan nyo yung Bible ninyo eh. Hindi yung cellphone ninyo. Para matuto kayo magbukas ng Bible. Romans, hindi po sa Old Testament yan. Sa book of Romans, the New Testament. Pag sanay ka sa cellphone, hindi mo kayang buksan yan. Sa Bible, hindi mo mabubuksan yan. Kasi hindi mo alam kung saan yun eh. Ang mabubuksan mo baka Genesis. Kaya mga Kristiyano, pagdating sa pagbubuklat ng Bible, mangmang pa rin. Nasanay sa cellphone. Paano kung wala na yung cellphone mo, paano ka magbubukas, saan mo hanapin? That's my purpose, okay? Now, Romans chapter 1, verse 1 to 4. Tingnan po niyo na makapahalaga po nito mga kapatid. Para po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Romans chapter 1, verse 1 to 4. Tingnan po ninyo ang sabi po ni Apostol Pablo sa talatang 1. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures. Ang unang tanong po natin sa verse 2, sabi po ni Paul, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures. Ano po yung sabi po ni Pablo? Which he had promised afore. Ibig sabihin ng afore, before na kanya ipinangako ng nauna. Ano kanya pinangako? Yung ebanghelyo na sinasabi ni Pablo sa verse 1. Which he had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures. In verse 2, concerning his Son. Look at verse 2. Verse 3, concerning his Son, Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God, with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection of the dead. Now, let me introduce to you the Old Testament revelation of the gospel. Na marahil sa maraming Kristiyano, hindi natin binibigyan po ito ng tuong pag-aaral. Alright? Naliwanagan tayo ng Ebanghelyo ay patungkol kay Kristong namatay, inilibing, nabuhay na muli. Yan ang ating kaligtasan. Ngunit nakaligtaan po natin ang Ebanghelyo na ito
ay ebanghelyong tinanggap ni Pablo na katuruan mula sa lumang tipan. Ang sabi po niya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3, that Christ died according to the Scripture. Now look at now our text. Sabi po ni Pablo, concerning His Son, sabi po niya, concerning His Son, Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David, patungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoon si Kristo, na ginawang binhi mula kay David according to the flesh, ayon sa laman. Ipinahayag to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection of the dead. Now look at that. Tingnan po niyo mga kapatid. The pre-revelation of the gospel. Ang sabi po ni Pablo sa ating talata, a mystery that was kept in secret since the world began. Amen? Sige na ating napakalalim na aral, ano po? Tama po ba? Napakalalim na aral na dapat mong tingnan ang sinasabi ng lumang tipan. We need to dig out the Holy Scriptures. Dig out. Upang makita po natin, kapatid, na ang ating ipinangaral na magandang balita ay hindi po balita na haka-haka, na nilikha lamang ni Pablo at ng mga apostol. Ito ang misteryong tinago sa maraming panahon at inihayag sa mamagitan ng kanyang bugtong na anak. Amen. Now let us go to my first point. The pre-revelation of the gospel. Ang unang kahayagan ng Ebanghelyo. Una po, tingnan po ninyo yung the antiquity of the gospel. Masyadong dikit. Ano ba yung, sa pastor, ano ba yung antiquity? Hindi ko maintindihan. Antique, alam mo yung antique? Alam niyo ba yung antique? Salitang antique? O antique na yan. Yeah? Pag nag-edad ka ng 100 years old, antique ka na. Ba meron merong antique shop, di ba? Yung mga napakalumang mga kasangkapan, antique. Ang ibig sabihin po, minamahal ng antiquity of the gospel, yung kalumaan, sabi natin, malaon, matagal. Alright? Ilang mga taon ang lumipas. The antiquity of the scripture of the gospel. Again, go back to Romans chapter 1, verse 2. Ang sabi po ng Biblia, in verse 2, which He had promised afore by the prophets in the Holy Scripture. Una po, kapatid, mapasin po ninyo, ang sabi diyan, bakit ito po ay hindi po ito bago, na isang bagong kahayagan. Ano po, ito po ay laon ng pahayag, antinga, sabi nga natin po ay antigo o antique. From the ancient times, which He had promised, na ito'y kanyang ipinangako doon pa sa mga propeta ng banal na kasulatan. So, ang ibig sabihin mga kapatid, ang ebanghelyo ni Kristo na siya ay ililibing, siya ay sisilang, mamamatay, ililibing, mabubuhay na maguli, ay isang yugto sa buhay ng tagapagligtas na malao ng ipinangangaral. Malao ng itinuturo. Malao ng isinulat ng mga propeta ng lumang tipan, ngunit hindi po maunawa ng tao. Sabi nga ni Pablo po ay misteryo. A mystery that was kept secret since the world began.
Amen? The antiquity of the gospel. Kalaunan o yung kanyang matanda ng aral na hindi po makita, maunawaan po ng tao, sabi po ng Biblia, which He had promised na kanyang ipinangako mula pa noon sa kanyang mga propeta sa banal na kasulatan. Kaya alam nyo, na ikaw na Kristiyano upang ikay lumagupa sa salita ng Panginoon, hindi lamang bagong tupan ang pag-ukulan mo ng pag-aaral. Sapagkat marami sa nababasa mo sa bagong tipan ay mga katuparan sa lumang tipan. Amen? Mga katuparan, kaya yung kamatayan ni Kristo, sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3, which I also received, how that Christ died according to the Scripture. So the death of Christ ay hindi po gawa lamang ng Romano na siya'y patayin. Hindi lamang nakita natin yung panibugho at puot ng mga Hudeo sa Kanya. Merong kahayagan mula pa sa lumang tipan, which He had promised afore by His prophets in the Holy Scripture. Amen? Kaya mahalaga yung lumang tipan, wag mong pong alisin yan. Kung ang Bible mo lamang New Testament, hindi kumpleto yan. Kalahati lang nasa iyo. Half of the truth, wala ka. You have half truth. Half of the truth, wala ka. Kasi nandun sa lumang tipan. You cannot really say na, I read the Bible without reading the Old Testament. You cannot really say, I know Jesus Christ without knowing Him from the Old Testament. Because the Old and the New Testament is about Jesus. Amen. Now look at again verse 2. Sabi natin Biblia. But according to His purpose and grace, which was given us Christ before the world began. 1 Timothy chapter 1 verse 9. Inihayag ito sa lumang tipan. Sabi po ni Pablo, who had saved us and called us with a holy calling, not according to our works, tayo'y niligtas, hindi po sa ating gawa, but according to His purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before the world began. Ano po ibig sabihin po niyan, mga kapatid? Bago pa magsimula ang mundo, nilayo na ng Diyos Ama na sa atin ay tatanggapin natin ang biyaya ng ating Panginoon kay Kristo. Anong biyaya yon? Ang biyaya ng ating kaligtasan. Amen? Why? Sapagkat ito po ang ilan. Sabi po niya sa ating talata. Tingnan niyo po ang ating talata. Sabi po niya dito. Okay? Who was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in last times for you. Siya po ay inordain ng Ama from the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Ngunit siya nahayag sa mga huling araw para sa atin. Now, tingnan niyo po ang ilang bagay patungkol kay Kristo na siya po yung ipinahayag sa lumang tipan. He was the promised seed of Genesis chapter 3 verse 15. Ano po yung Genesis chapter 3? Nang si Eva ay nagkasala, ganon din naman si Adan. Sabi po na ating Romans chapter 3, chapter 5 verse 12, kung paano ang kasalanan ay pumasok sa tao.
At ang kasalanan ay napasa lahat, ang lahat nga ay nagkasala. For by one man sin entered into the world. Who is that one man? Adam. Sin entered into the world through Adam. Since we are all offspring of Adam and Eve, lahat ho tayo isinilang na mga makasalanan. For all have sinned. Kung kaya nga lahat ay makasalanan. Now in Genesis chapter 3 verse 15, after the fall of Adam, God made a curse. Ang Diyos ay sumumpa. Sinumpa niya ang lalaki, sinumpa niya yung babae, sinumpa niya ang lahat ng mga bagay, sinumpa niya ang ahas. But there's one thing na dapat po ninyong makita sa verse 15. Ang sabi po doon, and I will put enmity between thee and the woman, between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Ang sabi natin, Panginoon, to the serpent, and I will put enmity between thee and the woman, the seed of the woman and your seed. And the seed of the woman shall bruise thy head. It was a prophetic utterance. Ito po ay kahayagan, kapatid, na darating ang Messiah, ang binihi ng babae. Ang sabi po ni Pablo, the seed of the woman is Jesus Christ. Siya ang Kristo. Revealed in the Old Testament as the seed that will come, that will destroy the works of the devil, and He is Christ. He is also the promised Messiah. Siya rin po yung ipinangakong Messiah doon po sa aklat po ni Isaiah, chapter 53, verse 1 to 12. Doon po sa Matthew, chapter 8, verse 17. Doon sa Romans, chapter 4, verse 25. Tingnan po natin ang isa po dito. Sa Romans, chapter 4, verse 25. In verse 25, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification, that is Jesus Christ. In Matthew chapter 8, verse 17, tingnan po ninyo ang iyong mga Biblia. Matthew chapter 8, verse 17. In verse 17, ano pong sabi po ni Pablo sa talatang 17? That it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, Himself took our iniquities and bare our sicknesses. Kinote ni Matthew ang aklat ni Isaiah. Yung po yung Isaiah chapter 53, verses 1 to 12. The promise of the Messiah. Sino yung Messiah? He will be the King of Israel. But before he would be king, he would be a Savior that would die for the sins of the world. Okay? Now, in the book of 1 Corinthians, chapter 15, verse 1 to 3, I will just quote it. Sabi po ni Paul, Brethren, I declare unto you the gospel. Pinapahayag ko sa inyo ang gospel, which I preached unto you, which you also received, and wherein you stand. Tingnan po niyo mga kapatid, dito po sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Pero magandang talata po dito.
Ang sabi po ni Pablo, 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Sabi ni Paul, 1 Corinthians chapter 2 verse 14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. No, sa ating pong nakalagay na teksto, Ephesians 6:19, sabi po ni Paul, but as for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly and make known the mystery of the gospel. Pinagat niya muli dito yung salitang mystery. Doon po sa Romans, the mystery which was kept secret since the world began. Ano ba yung mystery? The word mysterily denotes something that is outside of man's understanding or comprehension. Isang bagay, kapatid, na hindi kayang abutin ng pangunawa ng tao without the assistance of divine revelation. Kaya kanina binasa po natin yung 1 Corinthians 2:14. Sabi niyan, the natural man receive not the things of the Spirit of God, because they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Yung misteryo ng lumang tipan na ebanghelyo ay hindi kailanman mauunawaan ng isang natural na tao. But the mystery could be understood through the assistance or aid of the divine revelation, and made known in a manner at the time appointed. Kung kaya sabi po ni Pablo, it was manifested in the last times for you. Only for those who had been illuminated o binigyan ng pangunawa ng banal na Espiritu ng Diyos. Kung kaya yung mga katulad natin, mga kapatid, na nung araw, hindi natin maunawaan. Ano ba yan? But not unless the Holy Spirit works in our heart and our mind, we could not understand ano yung misteryo na si Jesus ay mamamatay, ililibig, na buhay na muli, na pinahayag niya doon sa lumang tipan. Kaya po yung mga Hudyo nung araw, they could not believe that Christ, yung Kristo na yan, anak ng karpentero, yan ang Messiah. No. Sapagkat ang misteryo ng lumang tipan ay sarado sa kanila. Ano sabi po ni Paul? Make known the mystery of the gospel. The mystery is revealed in the New Testament. Ang isang bagay hindi na maunawa ng mga tao doon sa kahayagan sa lumang tipan ay ito ay ipinahayag sa panahon ng mga apostol. Sa pamamagitan ng ating Panginoon. In Colossians chapter 4 verse 3, you can open your scripture. Listen to this. Sabi po ni Paul, praying for us also, that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ. So ano yung mystery that was kept secret since the beginning of the world? The mystery of the gospel. Sabi po ni Pablo sa Colossians 4:3, the mystery
of Christ, for which also I am in bonds. Ang misteryo patungkol kay Kristo. Na siya yung pinangako doon sa Genesis chapter 3 na binhi ng babaeng idadarating. Siya yung pinangako ng mga propeta na siya ay darating na Mesaya. Siya ay pinangako sa lumang tipan na magiging tagapagligtas, isisilang sa sanglibutan. Ngunit, ang isang tao na walang karunungan at pangunawa na galing sa Espiritu ng Diyos, kailanman sarado ang kanyang isip at ang kanyang puso sa Ebanghelyo ni Kristo. Amen? The actor of the gospel. Sino yung tagaganap ng gospel? Romans chapter 3, chapter 1, verse 3. Sabi po ni Paul, concerning His Son, Christ Jesus our Lord, which was made the seed of David according to the flesh. Napakalinaw pinamahal ng turo at kahayagan ng revelation ng Ebanghelyo ng Panginoon sa bagong tipan. Sabi po ni Pablo sa atin, ito'y patungkol sa kanyang anak na si Kristo. Concerning Jesus Christ, our Lord. Sa Romans chapter 1, verse 4, declared to be the Son of God, which was made the seed of David according to the Scripture. Amen? So, in conclusion, we could say that Jesus Christ is the Son of God. He is the God manifest in the flesh. He is the Lord and Savior. Amen? Siya yung anak ng Diyos. Ang sabi po ni Pablo sa Romans chapter 1, declared to be the Son of God. Yung Diyos na nahayag sa laman. John 1:1, sa pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Sa talatang 14, at ang berbo ay nagkatawang tao. At nakita namin ang kanyang kalwalhatian, katulad ng kalwalhatian ng anak ng Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh. God was made flesh. Christ. He died to be your Savior. And He is my Savior. At sana sa mga panahon namin, minamahal, yung Kristong yung nakikitang nakapako, pinangaral sa atin. Kaibigan, siya ay ipinako na matay, hindi dahil sa kagustuhan ng tao lamang. Ito ang nilayo ng Diyos Ama doon pa sa lumang tipan upang siya ay mamatay, ilibing, mabuhay na maguli para sa ating kaligtasan. Huwag mong balawalain ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Kung tatanggapin mo si Jesus sa puso mo, sa pananampalataya, ikay maliligtas. Ang sabi ng Biblia, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya, hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kapahamakan, hindi lang po yung kapahamakan ng pisikal, kapahamakan ng yung kaluluwa,
ang sabi ng ating Panginoon si Kristo, huwag kang matakot. Sa kumikitil ng katawan. Matakot ka sa kumikitil sa kaluluwa. Fear not them that destroy the body, but fear Him that destroys your soul in hell. Kaya kaibigan, tanggapin mo ang Panginoon. At ang Ebanghelyo ni Kristo na ipinangangaral ngayon, na tinitingnan po natin, ito pala ay kahayagan na doon sa lumang tipan that for a long time had been a mystery and was kept secret since the world began. At sana po, itong pinag-aaral natin, i-review nyo. Mahalaga po yan. Upang kaya mo ipaliwanag na ang Ebanghelyo ni Kristo, hindi lang pala yan Ebanghelyong aral kay Pablo. Ito'y maalal, antik na aralin. Pangalawa, let's go now to the power of the gospel. The power of the gospel. The New Testament revelation. Our first point was the pre-revelation of the gospel, the Old Testament. Amen. The Old Testament revelation. Now, the New Testament redemption, the power of the gospel. Let us go, minamahal, mula sa ating talata. Sabi po ni Pablo sa Ephesians chapter 6, verse 15, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Ang sabi po ni Pablo, na katulad ng mga kawal Romano, ipaghanda na kayo tumindig, suotin ng sapatos. Ano yung shod? Talian. Bigkasan ang inyong mga sapatos. Ibig po yan, ay maghanda na kayo sapagkat tayo ay ahayo na. Get ready. Put on your shoes. As a soldier. The power of the gospel. The New Testament redemption. In Romans chapter 1 verse 16. Romans 1:16. Roma 1:16. Ang sabi po ni Pablo, I am not ashamed of the gospel. Now look at this. There's a comparison between the gospel and the Roman soldiers and the Roman government, the Roman power. Paul said, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greeks. At bakit sinabi po ni Pablo, hindi ko kinahihiya ang Ebanghelyo ni Kristo sapagkat ito ay kapangyarihan. Kung sasabihin mo doon sa Romano, sa Grego, yung mga tao, by the time they are in power, I will preach to you a power. And they will tell you, what is that power? Meron ba bang power over the Roman Empire? By the time, there is no power except the Roman Empire. The Roman Empire had been acknowledged as the most powerful empire by the time. But here Paul was preaching the power. That's why sabi po ni Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ. Others will say, who is that Christ? You're preaching a powerful Christ. Hindi ba yan ay si Kristong ipinako namin? Hindi ba yan si Kristong namatay? Yan ba yung si Kristong anak ng isang karpintero at anak ni Aling Maria? There was a comparative power between the power of Rome and the power of God. That's why sabi po ni Pablo, yes, you are powerful. But I will never be ashamed
to teach you, to preach you that there is another power. And that is the power of Christ. The power that can give life. The power that can save. The power that can forgive. The power that can cleanse sin. The power that can overcome the devil. The Roman Empire has the power just to subdue the weak, the less powerful. But the power of Christ can conquer the most powerful force, and that is the force of the devil. Amen. He said, I am not ashamed to declare unto you the gospel of Christ, for it is the power of God. Could you imagine, sabi po ni Pablo, hindi ako nahihiyang ipahayag sa iyo ang ebanghelyo sapagkat ito yung kapangyarihan ng Diyos. What is the power of God? From the beginning, God said, let there be light, and there was light. Let all the firmament be there, and there were the firmaments. Let there be birds, let there be trees, let there be waters, let there be seas. Everything was made by the power of God. Amen. Sabi po ni Paul, ipinapahayag ko sa inyo ang kapangyarihan ng Diyos. The power that God is able to conquer not by sword, not by bows, not by your spears. The power of Christ in you. The power of the Holy Ghost. The power of the gospel of Christ. Amen? Kaya po ang ebanghelyo, mga kapatid, ay ang ebanghelyo ng pag-asa sa mga taong mga nakapapahamak. Amen? The gospel is the gospel of hope for the perishing people. The Roman power kill, destroy. But the power of the gospel, let man live. It give hope. Amen. Christ never conquered and kill. Christ conquered through your faith in believing sa Kanya. Now let me give you some of these powers of the gospel. Number one, the power of God over the power of death. Ang kapangyarihan ng Diyos laban sa kapangyarihan ng kamatayan. 1 Corinthians chapter 15. It is the power that could overcome, destroy death. The power of God over death. 1 Corinthians chapter 15. Tingnan po natin. Verse 26. Tingnan po ninyo, sabi ating talata. Ang kapangyarihan ng Diyos over the power of death. Verse 26. And the last enemy that shall be destroyed is death. Sabi po ni Paul sa 1 Corinthians 15:26, and the last enemy that shall be destroyed is death. Sa 2 Timothy chapter 1, verse 9 to 10. Tingnan po yung Bible po ninyo. 2 Timothy chapter 1, verse 9 to 10. Sabi po ni Paul, but now is made manifest by the appearing of our Savior Christ, who hath abolished death. Yan po sabi po niya.
Yung salitang abolish, sa English po abolish, sa malalim na pangunawa, sa salita po, ang sabihin po niyan, winalang bisa ang kamatayan. Abolish death and had brought to life and immortality to light through the gospel. Hebrews chapter 2, verse 14. Look at your Bible. He said, for as much then as children are partakers of flesh and blood, he himself likewise took part of the same, that through death, look at now the verse, upang sa kamatayan, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. You see that? The power, the gospel of Christ is the power of God over death. Sabi po ng Hebrews 2:14, that he might through death destroy him that had the power of death, that is the devil. Upang sa kanyang kamatayan ay kanyang wasakin, siyang merong kapangyarihan sa kamatayan, ang diablo. The gospel of Christ is power according to Paul. Why? Because only the gospel of Christ had the power and destroy death. The Roman government, the Roman empire, they have the power to kill, to destroy. Or do they have the power to kill and destroy the devil? Because death destroyed them all. But the gospel of Christ is power according to Paul. It is the power of God. The power of God over the power of death. Amen? That's why gospel is the power. Sabi po ni Paul, hindi ako inahiyang ipangaral ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kanyang kapangyarihan upang kanyang wasakin, lupigin ang kapangyarihan ng kamatayan. Nobody can overcome death. That's why sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 26, the last enemy that must be destroyed is death. How did Christ destroy death? By dying on the cross. He said in Hebrews chapter 2, verse 14, that through death, he might destroy him that had the power of death. And that is the devil. When Christ died, he never remained dead. Hindi siya nanatiling patay. Tinalo niya ang kapangyarihan ng kamatayan sapagkat pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay na maguli. Amen. And that is how Christ destroyed the power of death. Secondly, the power of death, power of God over death, the power to provide for man's provision for salvation. Ang Ebanghelyo, minamahal, ay provisyon para sa kaligtasan ng tao. Romans 1:16, I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Ito kapangyarihan ng Panginoon sa pagdiligtas. Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan. Amen? Kaya ito yung provision ng kaligtasan para sa atin. Para po sa kanino man. Ang Ebanghelyo ni Kristo. The power of God as His provision
for our salvation. It is also the power to pay as the payment for the penalty of sin. Amen? Ang kasalanan minamahal ay naniningil. Ang sabi po ng Romans chapter 3 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. For all have sinned and come short of the glory of God. Romans 6:23, and the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kasalanan mo isang araw ay pagbabayaran mo. Naniningil. Si Satan, palong lang ng palong sa tao. Sige, mag-loan ka. Anong gusto mo? Yan. Anong gusto mo pa? Bisyo. Anong gusto mo pa? Kasalanan. Anong gusto mo pa? Kalayawan. Anong gusto mo pa? Kamunduhan. Sige, I will loan it to you, but one day you will pay. And the payment is death. That's why sabi po ni Paul, ang kamatayan, ang kabayaran, ang kasalanan ay kamatayan. Amen? The devil is loaning you the pleasures of this world, the wickedness of this world, but one day, maniningil siya sa tao. Romans 5:8, pinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang tayo ay mga makasalanan pa, siya ay namatay para sa atin. In verse 12, for by one man sin entered into the world, and death by sin. So that sin passed upon all men, for that all have sinned. Isang tao, kasalanan ay pumasok, at ang kasalanan ay napasa lahat. Ang lahat ay nagkasala. So the power to pay the penalty of sin. The wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Amen. Siya namatay para sa atin upang kanyang bayaran ng kasalanan yan. Upang ikaw hindi na mamatay sa pagkakasala mo. Ang tao, merong dalawang klaseng paraan ang kanyang gagawin para sa gift. Sabi po ng Biblia, Romans 6:23, but the gift of God is eternal life. Sa Tagalog ng gift ay kaloob na walang bayad o regalo. Lahat marahil tayo nakatanggap na ng regalo. Pag ang regalo, sabi sa iyo, happy birthday, ito may regalo ako sa iyo. Mahal yan. 1,500 yan. Pero dahil sa magkaibigan tayo, 500 na lang. Aba, hindi regalo yun. Discounted. Nagbayad ka, 500 mo nga, mura nga lang. Sabihin mo, pambihirang kaibigan ito, regalo, pinababayaran sa akin. Tama ba? Kasi pag sinabi mo regalo, walang bayad. But on the part of the person who gave, gumugol, di po ba? But the gift of God, look at the gift of God, is eternal life through Christ Jesus. What is the price of the gift? The death of His Son. Ang kamatayan ng kanyang anak. Ibinigay sa atin, tayo mga makasalanan. Tayo mga taong walang kwenta. Alam mo, pag nagbibigyan ng regalo, namimili ka ng tao, di po ba? Hindi mo bibigay doon kung sa sino-sino lang. Sino nilagay ko? Yung taong grasanan. Ba't kong bibigay niyan? Pero alam mo yun, ang Diyos, ikaw at ako, mas tulang tayo mga taong grasa. Pero minahal tayo ng Panginoon. Ang Kristo ay namatay, binigay niya sa atin bilang kaloob, walang bayad. Yan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo upang kanyang bayaran ang kaparusahan ng ating kasalanan. Look at this one.
the power to procure our peace. Kaya po sa ating talata, sabi po nating talata, sa ating binanggit na talata sa Ephesians chapter 6, sa verse 15, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. But peace can never be obtained without effort. Kaya hinuli ko po yung peace. Sapagkat maliban ang mga tao minamahal, tanggapin niya siya ay makasalanan. Aminin niya siya ay kaalit ng Diyos. Tanggapin niya si Kristong kanyang tagapagligtas. Minamahal kailanman, there will be no peace with Him and with God. Hello, amen? We are preaching the gospel of peace. Because ang tao ay kaalit ng Diyos. Ang tao ay kaaway sa Diyos. There will be no peace between us and God unless we accept Christ. Hello? Unless a person believe the Lord and accept God's power over him. Kaya yung salitang procure, it means we cannot acquire it without any means. Ha? Si Kristo ang gumawa nun sa atin. Siya ang nakipagbuno ng ating kaalis sa kaaway natin. Siya ang nagpagbuno sa ating mga pagkakasala. Siya ang naging bayad ng ating mga kasalanan. Upang sa ating pagtanggap sa Kanya, ibibigay sa iyo ang kapayapaan sa Diyos. Amen. Sapagkat ikaw, ang tao, tayong lahat, without Christ, we are enemy of God. Hello, amen? But we have the peace, the power of God. Lastly, the partnership in the gospel. The church resolution. The church resolution. In Romans chapter 1, verse 15 and 16, ang sabi po ni Pablo sa ating talata, 14, I am a debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe. Ikaw at ako bilang member ng ating Panginoon sa kanyang iglesia, tayo po ay kanyang inuutusan. Ang sabi po natin Panginoon sa mga alagad sa Matthew chapter 28, 19 to 20, Mark 16 verse 15, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Go ye! Hindi sinabi ng Panginoon na, if you want, you can go. If you don't like, okay. The Lord said, go. God is commanding the church. Hello, amen? God is commanding every believer of Christ to go. Ano kaya kung mayroong isang Roman soldier
When the general made the sound of the trumpet, a sound that says, "Get ready! Put on your shoes!" At mayroong kawal doon na nakalimutan niya yung kanyang sapatos. A soldier who is not wearing his battle shoes has no good for his unit. I repeat, a soldier who is not wearing his battle shoes has no good for his unit. Bakit? Sipin mo, pupunta ka doon sa digmaan, wala kang sapatos. Liability ka lang ng mga kasama mo. Sila natatakbuhan pa, ikaw hindi pa. Namimili ka pa ng yung tutungtong kasi. Maputik, madamo, mabato. You know what is the imagery of this? A Christian who is not wearing his gospel shoes has no good for his church. A Christian who is not wearing his gospel shoes has no good for the gospel. Why? Sabi ng Panginoon, "Go ye. Go ye into all the world." Oh, there are many who believe, but only few obey. If I would say, sinong naniniwala sa ngayong umaga na kailangan ng tao ebanghelyo, na dapat itong ebanghelyo madinig ng tao, everybody say, "Yes, me, Pastor." All right, let's go. Sino sasama? Many believe, only few obey. Amen? Just like a Roman soldier who was not wearing his battle shoes has no good for his unit. And like mana minamahal, siga na ating mga mananampalataya at mga Kristiyanong kawal ni Kristo. Ang kawal ni Kristo ang hindi nagsusuot ng kanyang sapatos ng ebanghelyo ay hindi nakakatulong sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ni Kristo. Let me suggest two things in closing. Number one, that is our advertisement. Mamaya po, meron ka announcement. Sabi po ni Paul, as much as in May, I am ready to preach the gospel. Pray with a purpose. Pastor, what do I need to pray for with a purpose? In Matthew chapter 9, verse 37 to 38, ang sabi ng Panginoon, "Look at the field, the harvest is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest." What should be our prayer? Our purpose of our prayer, that God will send laborers. Mangnalangin tayo ng maraming mga manggagawa ang ating Panginoon. Maraming mga kawal na hayo upang sila ay mangaral ng ebanghelyo ni Kristo. At sana po, gawin natin yan. We pray for a purpose, with a purpose. The purpose of asking God, increase more laborers. Dagdagan mo ang mga manggagawa. Ang mga manggagawa nga hayo. Ang mga manggagawa magtuturo ng ebanghelyo ni Kristo sapagkat ito ang iyong kapangyarihan. Wala nang iba pang kapangyarihan. Upang ang tao ay mapalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Mabigyan ng kalutasan ang kanyang kasalanan. Magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, partnership with your church. Connect
with the church. Amen? Hello, amen? You partner with the church. Connect for the unity of the church goal. Sabi po ni Pablo sa mga taga-Thessalonians, kapatid, sabi po niya, kayo mga taga-Thessalonia, from you sounded out the word of the Lord. Mula sa inyo ay umalingaw-ngaw, yung salitang sounded, umalingaw-ngaw, ipinahayag sa mga tao. Sa Macedonia, sa Achaia, sa Galatia. Sapagkat natutunan ng mga Kristiyano doon na sila ay maging connected, bahagi ng gawain ng Ebanghelyo ng Panginoon. Amen? At sana ganun din po tayo. Marami po tayong mga panawagang mga pangangailangan, mga volunteers. Kailangan nating dagdag na mga guro para sa pagtuturo sa mga elementarya. Di sa Almansa, nagtuturo po dyan, kakaunti po ang mga nagsisipagturo. We need more volunteers. Dito po sa high school, Lasso-Lasso High School, mula po grade 7 and 8. Tama po ba? Tama? 9. Ang tuturuan. Ilan lang kayo nagtuturo? Siyam? Oh. Ilang section? O, kita mo yun? We need more laborers. Doon sa Tekbok, Admiral, we need more laborers. Just 1 hour. Hindi mo yan araw-araw. Just 1 hour. Alam nyo, nakakalungkot yung nangyayari sa mga estudyante natin. Siguro nabalita nyo, no? Estudyante, pinagsak ng teacher, binaril. Kaya yung mga teacher, huwag ka na magbagsak. Pasa mo lang ng pasa. Let him suffer the consequence. Later on, kakamot ang ulo yun. Pambira, mabuti pang. Nakinig ako sa teacher ko eh. Siya mo, binagsak ng teacher, pinaril ng teacher. Estudyante, kapwa-estudyante, binaril yung kanyang kaklase, patay. Yan ngayon ang henerasyon natin. Sabi nga po na marami, our generation today is the worst generation. Ha? Ganyang edad, alam na nila yung pumatay, mag-drugs, mag-marijuana, mag-inom ng alak, mag-rumble. They know that. They need the gospel of Christ. Amen. Partner with the church. All right? A Christian soldier who is not wearing his gospel shoes has no good for the gospel. And then lastly, share a portion of your income for mission. Magbahagi ka ng iyong pera para sa misyon. Alam mo, pag tinitingnan ko yung ating record, monthly record ng ating offering, ang napakababa palaging porsyento ay mission. And many of the members, they don't care about mission. Why not give 100 pesos weekly for mission? You save. Dagdag niyo po yung sa inyong offering envelope every Sunday. Meron akong 100 for mission. Amen? What is 100? It's nothing today. 100. Pero maglalaan kami na mahal ng 100 pesos weekly para sa mission in 1 month. Meron kang 400, kapatid.
na binigay para sa mission. And you multiply it into 12 months. That is your part for mission. Upang tulungan ang mga manggagawa na umahayo, sila po'y mabigyan ng financial support para sa gawain. Amen? Share a portion of your income. What is 100? That's nothing. Kaya sana simula sa ngayon hanggang ang ating Panginoon darating, maging bahagi ng iyong pagkakaloob ang gawaing mission. If you have souls of men, let us share a portion of your income for mission. Amen. And then, the energy, the vitality of the church, o ang kasiglahan ng isang iglesia ng ating Panginoon ay masusukat sa kanyang interest o kanyang layunin na maging bahagi ng pamamahayag ng Ebanghelyo ni Kristo sa sanglibutan. You see, that is how we could measure the vitality of an individual member of the church, Christian. Kung ikaw, sino man sa atin, ay nagkakaroon ng interest for winning souls, evangelizing the people. The vitality of Almansa Bible Baptist Church may be measured in our interest in the evangelization of the world. At sana po, yan ang ating interest. Sabi ng Panginoon, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Amen. Shoes of the gospel of peace. Shall we all stand up and we will pray? Tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa tanghali na ito. Na Ebanghelyo ni Kristo ay ang kapangyarihan, ang iyong kapangyarihan sa pagdiligtas. Nawa po sa umagang ito, Panginoon, meron man sa amin ang wala pa pong katiyakan ng kaligtasan na ito na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo nang siya'y namatay, ilibing, nabuhay na maguli, ay kanyang tanggapin sa pananampalataya. Kanyang kilalanin ang kanyang pagiging makasalanan. Siya kanyang tanggapin sa Kristo na siya lamang pag-asa niya, ang kaligtasan niya ng kanyang kaluluwa. Panginoon, salamat po sapagkat ang salita mo po ay maliwanag naming nakita na Ebanghelyo ni Kristo ay isang misteryo that was kept secret but was manifest in these last days, last times. That Jesus Christ, your Son, the Son of God, came to this world to die for our sin, buried, and rose again. Maraming salamat, Diyos. Kapuri-puri ang iyong ginawa sa aming buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aming dalangin. And God's people will say, Amen. Thank you.